Lolo, nagpakita po ba talaga si Mama Mary noon sa tatlong bata? Oo, Benjo. Mga batang pastol. Mga batang katulad ninyo ni Egay. Bakit po, Lo? Makukulit po ba sila? Pinagalitan po ba sila ni Mama Mary? Ikaw talaga. Hindi ganoon na po. Halika, ikukwento ko sa'yo. O class, manood na rin kayo at makinig. Ang tatlong batang pastol at ang tatlong lihim mula sa Our Lady of Fatima. Pagkwentuhan natin dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Rose21. Salamat sa suggestion mo at sa mga estudyante ko sa Valenzuela. Salamat sa pag-attend sa klase ko. Welcome back to my channel. Class, nakasubscribe na ba ang lahat? Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life at ngayong araw pag-uusapan natin ang isa sa pinakasikat at pinakamahalagang debosyon kay Mama Mary sa buong mundo, ang Our Lady of Fatima. Pero paano nga ba nagsimula ang lahat? Class, hindi ito nagsimula sa malaking simbahan, kundi sa isang maliit na baryo sa Portugal. Sa tatlong batang pastol at isang misteryosong pagpapakita ng isang babaeng mas maliwanag pa sa araw. Magulo noon ang mundo. May World War I. Maraming namamatay. Taggutom at magulo sa Europe. Nawawala ng pag-asa ang mga tao. Sa bansang Portugal naman, malakas ang tensyon laban sa simbahan noon. Maraming relihiyosong gawain na pinipigilan ng gobyerno. At sa gitna ng lahat ng iyon, sa isang maliit na lugar na tinatawag na Fatima, Portugal, may tatlong batang nag-aalaga lang ng tupa. Sila ay sina Lucia dos Santos, 10 years old, Francisco Marto, 9 years old, Jacinta Marto, 7 years old. Mga simpleng bata lang sila, pero sila ang napili sa isa sa pinakatanyag na Marian apparitions sa kasaysayan. Noong May 13, habang nagpapastol sila sa lugar na tinatawag na Cova da Iria, biglang may nakita silang matinding liwanag. Akala nila nung una, kidlat. Pero pagkatapos ng liwanag, may nakita silang isang babaeng nakasuot ng puti. Ayon kay Lucia, ang babae raw ay sobrang liwanag. May rosaryo sa kamay at tila mas maliwanag pa sa araw. At dito sinabi ng babae ang isa sa kanyang pinakaimportanteng mensahe. Manalangin ng rosaryo araw-araw para sa kapayapaan ng mundo. Hindi lang minsan nagpakita ang mahal na birhen. Ayon sa mga bata, nagpapakita siya tuwing 13 ng buwan. At habang tumatagal, dumadami ang naniniwala. Pero syempre, class, hindi lahat naniwala agad. Sa katunayan, minsan pa ngang ikinulong ang mga bata para pilitin silang bawiin ang kanilang kwento. Pero hindi sila umurong. Ngayon, class, dito lalong naging misteryoso ang Fatima. Ayon kay Lucia, may ibinigay daw na 3 lihim ang mahal na birhen. Kabilang dito ang pangitain tungkol sa impyerno, babala tungkol sa digmaan at paglaganap ng kasamaan, at panawagan para sa panalangin at pagsisisi. Ang 3 lihim ng Fatima ay naging sobrang kontrobersyal sa loob ng maraming dekada. Maraming haka-haka. Katapusan daw ng mundo, malaking sakuna, o pag-atake sa simbahan. Sa kalaunan, inilabas ng Vatican ang opisyal na interpretasyon nito na iniugnay sa pagdurusa ng simbahan at lalo na sa tangkang pagpaslang kay Pope John Paul II. Pero class, ang pinaka-famous na nangyari sa Fatima
ay noong October 13, 1917. Libo-libong tao ang pumunta sa Covada area dahil may ipinangakong himala. At ayon sa maraming saksi, biglang umikot ang araw. Nagpalit-palit ng kulay. Tila sumasayaw sa langit. At parang babagsak sa lupa. Tinawag ito bilang the miracle of the sun. At class, hindi na lang ito kwento ng 3 bata. May mga mamamahayag, skeptics, at ordinaryong tao na nagsabing may kakaiba talaga silang nakita noong araw na yon. Dahil dito, mas lalong kumalat ang debosyon sa Our Lady of Fatima sa buong mundo, kasama na sa Pilipinas. Isa sa pinakasikat ay ang National Shrine of Our Lady of Fatima sa Valenzuela. Sa huli, ano nga ba ang nangyari kina Lucia, Francisco at Jacinta? Sina Francisco at Jacinta ay namatay habang bata pa dahil sa sakit noong flu pandemic matapos ang apparitions. Nakanonize sila ni Pope Francis eksaktong ika-100 anibersaryo ng Fatima apparition. Si Lucia naman ay naging madre. Sa gitna ng digmaan at kaguluhan, nagbigay siya ng mensahe ng panalangin, pagsisisi at kapayapaan, lalo na sa pamamagitan ng pagdarasal ng rosaryo. Naging tanyag ang Fatima dahil sa mga himalang iniulat ng mga saksi, kabilang ang miracle of the sun. Nananatiling buhay ang debosyon sa Our Lady of Fatima sa buong mundo, lalo na sa Pilipinas kung saan milyon-milyong deboto ang patuloy na nananalangin at umaasa sa kanyang paggabay. Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At tandaan ninyo, class, minsan ang pinakamalalaking mensahe ng langit hindi ibinibigay sa makapangyarihan, kundi sa mga simpleng taong marunong makinig. Subscribe na para sa Daily Dose of All Things Pinoy videos. Ako si Prof. Ipaliwanag and this is the Taglish Explainer Channel.